Elder Ronald. So, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. At purihin po ang Panginoon dahil sa biyaya niya ay ito ay may pagkakataon muli makapag-preach ng kanyang mga salita. So ang ating pong teksto ay matatagpuan sa aklat po ng mga Numbers. Numbers chapter 32. Basahin ko po ang verse 1 hanggang verse 7. Ito ang sinasabi dito sa aklat ng mga bilang o Numbers chapter 32 verse 1. Now the children of Reuben and the children of Gad had a very great multitude of cattle. When they saw the land of Jazer and the land of Gilead, behold, the place was a place for cattle. The children of Gad and the children of Reuben came and spake unto Moses, Eleazar the priest, and unto the princes of the congregation, saying, Ataroth, Dibon, and Jazer, and Nimrah, and Hesbon, and Elealeh, and Shebam, and Nebo, and Beon, even the country which the Lord smote before the congregation of Israel is a land for cattle, and thy servants have cattle. Verse 5, wherefore they said they, if we have found grace in thy sight, let this land be given unto thy servants for a possession, and bring us not over Jordan. And Moses said unto the children of God and to the children of Reuben, shall your brethren go to war, and shall ye sit here? 7. And wherefore discourage ye the heart of the children of Israel from going over into the land which the Lord hath given them? So, ay po ay manalangin, dakilang Diyos, Ama, kami po ay nagpapasalamat muli sa gabi ito, kami ay binigyan mo ng pagkakataon na pag-aralan ng iyong mga salita. Pili nga po namin, Ama, na kami po ay iyong gabayan, kami po ay iyong turuan. Pakita mo po sa amin, Ama, ang mga salita mo, Diyos, na sa amin ay magbibigay ng encouragement, magbibigay sa amin ng comfort, at magkukorek ng aming mga pagkukulang. Ng banal, hinito namin na sa pamamagitan po ng iyong biyaya ay may papaliwanag ko po at may pararating sa aking mga kapatid ang itong banal na mensahe sa gabi po ito. Muli ang lahat ng ito ay aming dalangin sa aming pangalan ng aming Panginoong sa Kristo. Amen. So kung mapapansin po natin mga kapatid, ang ating pong binasa ay patungkol sa isa sa digmaan na kung saan ang mga Israelita ay nihanda ng Panginoon upang kanilang sakupin ang banal na pangako na dati namang naibigay na kay Abraham. Subalit nang sila ay bumalik sa Egypt, more than 400 years sila doon, ay pagbalik nila ay nakupahan na po ito ng mga iba-ibang mga mamamayan. Kaya kailangan nila na bawiin ang lupain iyon at sa pamamagitan ng mga digmaan ito ay mangyayari. At mapasin natin na si Moses ang sa kanila ay nangunguna noon mula sa land of Egypt. Now, ang kapansin-pansin po dito sa ating pong binasa ay may mga kadahilanan kung bakit ang kanilang mission o ang kanilang God-given task ay mahadlangan o hindi kaya ay mag-fail. Sa mga kadahilanang mapapansin po natin dito sa ating pong babasahin. So ang
Ang pagsakot po nito ay pinamagatan itong the sins that causes us not to accomplish the given task of God to us, or God's given task. No? Bawat isa po sa atin bilang mananampalataya ay mayroong mga gawain, mayroon po tayong mga goals na dapat natin o gusto natin marating. Mayroon po tayong mga pangarap sa buhay. Sa gawain po natin sa Panginoon ay mayroon din tayong mga goals na nais nating marating. Ito ay ang magawa natin na may katapatan, ang magawa po natin ng may kaayusan, ang mga tagumpili ng Panginoong sa Kristo, para po sa gawain na kanyang iniwan, para po sa atin, walang iba kundi ang iglesia ng ating Panginoon. Ito po ay mayahalin tulad dito po sa mga digmaan na pinakaharap ng mga Israel, kung saan ay aabutin po nila ang lupang pangako na binigay sa kanila ng Diyos. So ang lupa pong pangako ay may kahalintulad sa new heaven na ipinangako din ng Diyos sa mga mananampalataya. Kung ang Jerusalem ay old city, ang Church of God o ang Church of the Lord Jesus is the New Jerusalem or the new city na kung saan ito po ang inaabangan ni Abraham na hindi niya narating. No? Kaya nga sabi po ng Biblia ay si Abraham ay umalis sa land of the Ur of the Chaldees dahil sabi ng Panginoon, dadalhin kita sa lupang ipinangako ko sa iyo. At si Abraham po ay naglakbay, hindi niya alam saan patutungo, hindi niya alam kung ano ang mga danger na nasa daan. Subalit dahil sa kanyang pananampalataya at pananalig sa Panginoong Diyos, siya po ay sumunod not knowing kung ano ang kanyang kahinat na sa daan. At natupad naman po ang pangako ng Panginoon, siya ay nakarating sa Kanaan. No? Pero sabi doon, he is looking for a city not made with hands. At ito po ang promise na pinangako ng Diyos na ating narating sa ating kapanahunan ngayon. But marami pong hindrances ang kanilang pinagdaanan. At ang mga experiences na yan ay magtuturo din po sa atin kung paano po natin tatapusin ang gawain, paano po natin gagampanan ang gawain ng Panginoon na pinagkatiwala po sa atin bilang kanyang mga anak, bilang mga mananampalataya na umaasa sa kanyang pangako. So, tinutuhayan po natin, ito pong, ang sabi dito sa verse 1 ng chapter 32, now the children of Reuben and the children of God had a very great multitude of cattle. When they saw the land of Jazer and the land of Gilead, that behold, the place was a place for cattle. The children of God and the children of Reuben came and spake unto Moses and to Eleazar the priest and unto the princes of the congregation, saying, Ataroth and Dibon and Jazer and Nimrah and Heshbon and Elealeh and Shebam and Nebo and Beon, even the country which the Lord smote before the congregation of Israel, is a land for cattle, and thy servants have cattle. Wherefore said they, we have found grace in thy sight. Let this land be given unto thy servants for a possession, and bring us not over Jordan. The first hindrances na makikita po natin para maabot ang lupang pangako ng Diyos sa kanila is the sin of covetousness. No? Hindi po natin kaagad-agad makikita dito sa mga talatang ito, yung kasalanan yan. Pero little by little, habang ito po ay ating binabalangkas, ito ay habang ating hinihimay-himay, mapansin po natin ang kasalanan yan, the sin of covetousness. Kung mapansin niyo po, gusto sila sa verse 5, wherefore said they, if we have found
grace in thy sight, let this land be given unto thy servants for a possession, and bring us not over Jordan. So, kung atin pong itong sisiya sa atin, para bang ang kanila pong hinihiling ay wala sa kapanahunan. No? At ang kanilang hinihiling ay mayroong anyo ng pagiging covetous. Kung tayo po ay babalik doon sa Luke chapter 12, no, puntahan po natin yung Luke chapter 12, verses 16 to 18, makita po natin doon yung kahalintulad, no, kahalintulad na pangyayari na kung saan ay pinakita ng Panginoon ang mukha ng pagiging covetous sa tao na sa kanya ay lumapit at may gustong ipagawa sa Panginoon. At chapter 12 verse 16 ng Lucas, ang sabi po dito, verse 9 po natin sa verse 12, verse 13, sabi po dito, and one of the company said unto him, Master, speak to my brother, that he divide the inheritance with me. Verse 14. And he said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you? And he said unto them, Take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Kung atin po itong pagmamasdan, kung atin po itong titignan ng parang isang mita lang, ay parang wala namang masama, no? Wala pong masama sa inihiling ng tribe ni Reuben at ni tribe ni Ephraim, dahil sila naman po ay nagpagod, naglaan sila ng kanilang buhay para maging sundalo, para sundin ang inutos ng Panginoon, tukong kay Kanaan, at pagkatapos ay hati-hati nila yon sa kanila pong mga tribo bilang kanilang mana sa Panginoong Diyos. Pinaghirapan po nila yon at binigay nilang kanilang lakas doon, subalit wala sa kapanahunan yung kanila pong hinihiling. Dahil hindi pa po tapos ang labanan, hindi pa po nila kompletong na-conquer ang Canaan, subalit gusto na nilang makuha ang kanilang mana na para bang yung ating binasa sa Lucas ay gusto na nila itong pakinabangan kagad. So the sin of covetousness ay may malalim po itong pinagugatan. Ang sin of covetousness po ay nagsisimula sa pagiging makasarili, no? O ay nagsimula sa pagiging walang pakialam o walang malasakit sa kanyang kapwa dahil gusto niyang makuha ito para sa kanyang sariling kapakinabangan lamang. Ako may nag-iisip, bakit kaya nung nagtanong yung mayaman o yung lalaki sa Panginoong Jesus na kung pwede hatiin yung kanyang mana sa kanyang kapatid, ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, beware of covetousness. No? At nagbigay ang Panginoon ng parabola patungkol sa mayaman na lalaki. Sa chapter 12 pa rin, ay sabi ng Panginoon, may isang lalaking mayaman at siya ay nagbigay ng magandang ani ang kanyang bukirin. At dahil sa marami po siyang aanihin, ay nagtatanong siya sa kanyang sarili, ano ang aking gagawin? Sa dami ng aking aanihin, saan ko ilalagay? At pagkatapos siya ay nagpasya na sabi niya, gigibain niya ang malalaking bangang, ilalagay niya po doon yung kanyang mga ani sa bago kanyang gagawin. Pero sabi ng Panginoon, ikaw namang man, sa gabiring ito ay kukunin ko ang iyong kaluluwa at kanino mong iiwanan ang mga pinaghirapan mong ito. So dito po ay mapapansin po natin
no, na kapag ang isang tao ay covetous, nagpapatunay lamang ito na gagamitin niya lang ang kanyang minimiti para sa kanyang sariling kapakinabangan. At ganyan po ang nakita ng Panginoon sa kanyang parabola. Kaya sabi niya sa kanyang mga alagad, beware of covetousness, sapagkat life consisteth not of the abundance of the things which he possesseth. And then later on sa parable ng Panginoon, ay sinabi niya doon, no man can serve two masters. No? Walang makapaglilingkod sa Diyos at sa mammon. Ibig sabihin, kapag ang tao po ay naging focus masyado sa mga blessings na kanyang tinatamasa, ay nakakalimutan niya na ang mga bagay-bagay sa kanyang paligid. Nakakalimutan niya na ang kanyang kapwa. Nakakalimutan niya na ang kanyang misyon o kanyang tunay na gawain para po sa Panginoon. Gaya po nung ating nabasa po dito. Sabi sa verse 1 ng chapter 32 ng Numbers, they saw, sabi dyan, they saw the land of Gilead, that it was a place for cattle. So kapag ikaw ay marami ng tinatangkilik, nag-iisip na po tayo saan natin ilalagay ang ating mga tinatangkilik. Kapag tayo ay pinagpapala na ng Panginoon, nag-iisip tayo, saan po ba natin ilalagay ang ating mga pagpapala? Subalit sa mga iniisip po natin ito, bihira na kasama ang Panginoon sa mga plano na mayroon tayo. We become more focused on the blessings than the giver of the blessing. Hindi na natin naiisip, ano ba talaga ang nais ng Diyos sa akin? Ano ba talaga ang kalooban ng Diyos sa mga blessings na ito binibigay niya sa akin? Ito ba ay para sa aking sarili? O ito ba ay para makatulong ng higit pa sa gawain ng Panginoon? Kaya mapansin po natin dito, kung sila ay marami ng alaga, marami na silang mga kahayupan, marami na silang baka, iniisip nila saan ito ilalagay, at ang makakita sila ng magandang bukirin o magandang area o magandang lupain, ay naisip agad nila, sa akin dapat ang lupain na ito. Sabagamat hindi pa natatapos ang digmaan, hindi pa po nila kompletong nakoconquer ang land of Canaan as the promised land, gusto na nilang kampamin yung kanilang parte na wala pa sa panahon. Hindi po nila naisip, paano ang iba naming kapatid na wala pang mana? Mauuna ba kami? No? Na magkamayroon samantalang sila ay wala pa? Ito pa isang masaklap. Sabi po dito, sa verse 5, sabi diyan, wherefore they said, if we have found grace in thy sight, let this land be given unto thy servant for a possession, and bring us not over to Jordan. So, nakita po nila ang lupain, nakita nila ito ay maganda para sa kanilang mga cattle, at nakita nito na magandang dwelling place para sa kanila, ay pinausap na agad si Moses, si Eleazar at ang mga princes ng Israel at gusto nilang hingin ang parte na yon. Pero ang sagot po ni Moses sa verse 6, and Moses said unto the children of God and to the children of Reuben, shall your brethren go to war, and shall ye sit here? Ano pong napansin natin dito? Matapos pong makuha itong inheritance na ito na bilang kaparte sa inyong pinagpagura sa pakipagdigma, tutulog na lang kayo dito, alagaan niyo inyong hayop, dito na kayo uupo, kakain, magsasaya. Paano naman ang inyong mga kapatid na nakikipaglaban para sa kanilang mga
possession na hindi pa nila nakukuha. So most of the time mga kapatid, kapag nangyayari po ito sa mga tao, kapag tayo ay meron ng mga tinatangkilik sa ating buhay, kapag tayo ay, kumbaga, naabot na natin yung ating mga material na pangarap sa ating buhay, tayo ay humihinto na sa paglilingkod sa Panginoon. Kumbaga, tayo ay nailalayo ng mga material na bagay mula sa ating Panginoon. Kaya sabi nila, bring us not over to Jordan. Imagine, doon sa kabila po ng lupain ng Jordan, yun yung last area na kanilang sasakupin para makumpleto na nila yung ipinangako ng Panginoong Diyos na kanilang mamanahin. Pero itong si Reuben, si Ephraim, kung makita po nila na meron ng magandang lugar para sa kanila, gusto na nilang kunin, gusto na nilang magpahinga, gusto na nilang hinto ang laban nila at doon na lamang sila sa kanilang mana at pagyayamanin pa nila yun na pagyayamanin at sila ay hindi natutulong sa mga kapatid, sa mga katribo nila upang maabot ang pangako ng Diyos na lupain. Ganyan din po nangyayari sa ating mga kapatid, sa ating kapanahunan, ating paglilingkod sa Panginoon. Tayo ay dumadalangin na sana pagpalain ng Diyos ang ating buhay. Tayo ay nananalangin ating mga anak ay makapag-aral, makapagtrabaho ng maganda sa inaharap. Subalit, kapag narating na yung minimiting pangarap, kapag yung kanilang mga inahangad sa buhay nakamta na, hindi na po natin makita ang mga kapatid na ito na naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi niyo po ba napapansin kapag ang ating mga estudyante ay natukolehiyo na, kapag sa kapanahon ng sila ay magbo-boarding house na, hindi na natin makasama ang ating mga kapatid na noon ay kasama natin. At dahil sila ay naandun na sa lugar ng kamunduhan, ang kasama na nila doon ay ang mga di mananampalataya, uuwi sila sa atin ng pag-uugali ay ugaling hindi na mananampalataya. We pray on such situation na kung saan dapat ay tutulungan natin ang ating mga mahal sa buhay na maating ang mga Diyos na bagay, subalit ang bagay na yan ay hindi natin makakamtan kung tayo ay nagiging focus, mas tumitingin tayo sa blessings kaysa doon sa nagbibigay ng blessings sa atin. Kadalasan, tayong mga tao ay tumitingin lamang sa Diyos sa ating mga pangangailangan. Tayo nananampalataya na tayo tutulungan niyang magtagumpay. Tayo nananalig na siya ay magbibigay ng magandang kalusugan. Tayo nananalig na tayo kanyang iingatan. Subalit, kapag i-impose ng Panginoon ang kanyang pagiging hari sa ating buhay, ang sinasabi natin, we will not let this man rule our lives. It is a sad fact, mga kapatid, na nangyayari sa atin. Kapag hinihilingan ng Diyos ang ating 100% na paglilingkod sa Kanya, uunahin muna natin ang lahat bago ang Panginoon. Uunahin muna natin ang pamilya bago ang Panginoon. Kaya sabi nila dito, sabi sa verse 14, ang sabi ng verse 14, and behold, ye are risen up in your fathers' stead, and increase of sinful men to augment yet the fierce anger of the Lord toward Israel. For if ye turn away from after him, he will yet again
lead them in the wilderness, and ye shall destroy all these people. Verse 16, tingnan niyo po. And they came here unto him and said, We will build peoples here for our cattle, and cities for our little ones. So unahin po mula nila, may mga pagtulungan na kanilang mabakahan, mabakuran, yung area para ang kanilang pamilya ay masecure. Ito po isang nangyayari sa atin. Inuuna po natin yung ating sariling kapakanan bago tayo maglingkod sa Panginoon. Sinisecure muna natin yung ating sariling mga pangarap bago tayo maglingkod sa Panginoon. Napakarami pong mga may panawagan sa Panginoon ng ganyan. Hindi makasunod-sunod sa Panginoon dahil magsasuffer daw ang pamilya. At kadalasan ay uunahin nila mag-abroad kahit may panawagan maging pastor para lang sa pamilya. At kapag sinasabi niya kapag siya ay pagpapalain ng Panginoon, maglilingkod na siya. Ang masaklap nun, kung hindi pa siya pinagpapala, hanggang kailan siya tatakbo sa gawain ng Panginoon? Kailan siya maglilingkod sa Panginoon kapag siya matanda na o wala ng panahon para maglingkod? Ito po yung nangyayari sa atin. Because of the material things around us, nauuna po nating unahin ang mga bagay na ito bago ang Panginoon. Kaya the first hindrances na makita po natin sa pag-abot para magampanan natin ang gawain natin sa Panginoon is the sin of covetousness. No? Kapag isa pong tao ay covetous, addiction niya ay greediness, at ang resulta niya ay selfishness. Hindi na natin alintana kung yung iba ay magkakameron, basta ang mahalaga meron tayo, ang mahalaga ay secured tayo. Hindi natin iisipin ang gawain ng Panginoon, ang mahalaga ay tayo ay pinagpapala na. Kaya ang sabi ni Moses sa verse 6, and Moses said unto the children of God and to the children of Reuben, Shall your brethren go to war, and shall you sit here? Paano po natin i-apply sa gawain natin sa Panginoon? Hayaan lang po ba natin ang ating mga pastor ay mangaral at manalangin at gampanin ang gawain ng Panginoon at tayo ay nakaupo lamang? Hayaan po ba natin ang mga deacons ng ating simbahan, ang mga ngasiwa sa mga businesses ng our churches, mga pangangailangan, sa mga needs ng ating mga members, at tayo ay nakaupo lamang? At tayo naman pong mga naglilingkod na may nakatapatan sa Panginoon, ating pananambahan, ating pagbibigay sa gawain sa Panginoon. Yung iba ay uupo na lamang po ba at pagmamasda na lamang tayo sa gawain ng Panginoon. Habang sila ay nakaupo, habang sila ay nag-i-enjoy ng kanilang mga material blessings, at na ayaw nilang mabawasan ang kanilang oras para sa gawain ng Panginoon. Hindi po dapat mangyari sa atin ito, mga kapatid. Naway matuto po tayo dito sa pangyayaring ito sa Israel, na kung saan hindi pa tapos ang labanan, ay nagpapakasaya na sila para sa kanilang sarili. At nakalimutan na ang kapakanan ng iba, maging ang kapakanan ng gawain ng Panginoon. Another hindrance sa makita po natin o kasalanan na nagiging dahilan para hindi nila ma-accomplish ang ibinigay na task sa kanila ng Panginoon ay makita po natin sa verse 7. And wherefore discourage ye the heart of the children of Israel from going over unto the land which the Lord hath given them. No? The sin of discouraging others. Hindi po natin namamalayan, mga kapatid, na sa ating pananalita,
sa ating mga ginagawa, sa ating pong attitude sa gawain ng Panginoon, tayo ay nag-send ng mensahe ng iba ay ma-discourage. The sin of discouragement ay napaka-dangerous sa gawain ng Panginoon. Ang sabi po dito, verse 8, thus did your fathers when I sent them from Kadesh Barnea to see the land. For when they went up unto the valley of Eshcol and saw the land, they discouraged the heart of the children of Israel, that they should not go into the land which the Lord hath given them. Kung atin pong pag-aaralan itong Book of Numbers, yung mga forefathers ng mga nakarating sa kapanahunan in the Book of Numbers ay 40 years po ang lumipas. Yung original Israelites na lumabas sa Egypt, nung sila ay papunta na sa land of Canaan, marami silang dinadaanan na ayaw po silang padaanin at nagre-resulta sa mga labanan. At mayroon po isang lugar na kung saan ang sabi ni Moses, manmanin ninyo ang bayan ng Eshcol. Kung anong klaseng tao meron doon. Kung ano yung kalagayan ng lupain doon. Ang kanilang mga tanggulan ay manmanan ninyo kung paano natin ito papasukin. At siya ay nagpadala ng mga espiya, kasama sina Joshua, at kasama yung ibang mga mamamayan ng Israel. At nang sina Joshua ay dumating ang kanilang report, napakaganda ng lupain ng Eshcol. At ito, dala-dala namin ang isang cluster ng ubas na hindi namin madala ng isang tao lang. Dalawa kaming nagdala sa sobrang laki. Ang lupain, napakaganda. Umaagos ang haning at ang kulot at ang gatas. Ito ay isang lugar para sa atin. Halina kayo at atin ang sugurin. At ang mga forefathers ay nagreklamo na sinabi, ang bayang iyan ay napakahirap lusubin. Napakalalaki ng tao diyan. Naandyan ang mga higante. Tayo ay parang mga tipaklong sa kanila. Kakainin nila tayo. Huwag tayong pumunta. At ang buong Israel ay umiyak. Umiyak ng umiyak at nagreklamo kay Moses kung bakit daw sila ay nilabas pa ng Egypt, mamatay rin pala sila doon. Bali sabi ni Joshua, magpakalakas kayo sapagkat ang mga tao doon ay pagkain natin. Ibibigay sila ng Panginoon sa atin. At sa pagrereklamo nila ngayon, hindi nila napasok yung Eshcol. 40 years na nagpaikot lamang sila sa ilang at hindi nila napasok yun hanggat hindi namatay lahat ang generation na yun. So sa 40 years na yun, ang nakasama ito ni na Moses na ngayon ay nagre-reklamo na naman ay mga apo-apo na ng mga pinatay doon sa wilderness. Ang nakarating lamang dito ay si Joshua, si Caleb, si Moses. At hindi pa nakukompleto ang labanan, ay pinakita na ng Diyos kay Moses ang lupain na kailangan sasakupin. Moses, tingnan mo ang mga lupain na yan ay bibigay ko sa Israel. Pagmasdan mo lang mabuti. Kapagkat hindi ka makapapasok dyan, kukunin na rin kita at makakasama mo ng mga namatay na nagrebelde sa paglabas sa Ehipto. At ang kahuli-hulihang lupain na kanilang sasakupin, nang nasakop na, ay binigay na sa mga Israelita sa balik ng mga nagreklamo, pinatay ng Panginoon. Sa ating pong gawain, all of us, na sabi ng Biblia, ay mga sundalo ng Panginoon.
mayroon po tayong labanan na kung saan ay dapat nating labanan hanggang sa kahuli-hulihan ng ating buhay. We are in a spiritual warfare. Mayroon pa po tayong mga labanan na sasakupin. Kaya ang sabi ng Panginoon, isuot ninyo ang baluti ng Panginoon. The armor of God ay kailangan po nating isuot. At nagbilin din siya kay Timoteo na makipaglaban ka gaya ng isang magiting na sundalo. Walang sino mang sundalo na dito, may connection pa sa mga affairs ng mundong ito. Umapansin po natin ang mga sundalo, sila ay wala na sa kanilang kalayawan. Sila ay nakapokus lamang doon sa kanilang mga batters. Lalaban sa gera, uwi sa barracks, malayo sa pamilya, at dinidisiplina ang kanilang mga sarili upang may pagtanggol ang bayan. Gayon din po tayo mga kapatid, tayo ay mga sundalo sa harapan ng Panginoon. Tayo ay may mga labanan na dapat nating tapusin. May mga labanan po tayo na dapat nating pagtatagumpayan. At isuot natin ang armor of God na pinagkaloob po sa atin. Kapagkat ang ating kalaban ay hindi laman, hindi dugo, ibalit ito ay espiritu. Ang labanang pong ito ay gagawin natin habang tayo nabubuhay. At bawat isa ay mayroon pong parte sa gawain pong ito. Maaaring tayo ay nagbibigay ng courage o tayo nagiging dahilan ng discouragement. Yung mga panahong wala tayo sa simbahan, may nagmamasid sa atin, wala na naman si kapatid, nakakapanghina na. Habang ang sakit nito ay lumalala, naahawa yung iba, hanggang mapansin natin pati ang pastor, wala na. We are sending messages to our fellow brethren ahit sa attendance natin kapag tayo wala kapag Sunday. At kung papansinin niyo po sa ating online messages na ito, online o virtual fellowship na ito, umitingin din po kami doon sa dami ng mga nag-a-attend. At kapag nakita namin konti, sometimes we feel discouraged. But we have to go on. The fight is of the Lord. The Lord knows who are His. Alam po namin yan. Pero napakahirap isipin, masakit isipin na sa haba-haba ng aming paglilingkod, yung inaasahan namin, na makikita namin, makakasama namin sa gawain, ay wala sa gawain. You are displaying the message of discouragement para sa amin. Aming mga pastor po ay tahimik lamang. Nagmumukha lamang kaming may pera. Pero inuuna po namin ang gawain ng Panginoon kaysa sa aming sarili. Minsan nasasakripisto ang pamilya. Bakit sabi ng Panginoon? Kung ang sino man ay nagmamahal sa kanyang asawa, o sa kanyang kapatid, o sa kanyang ina na higit sa akin, hindi sila karapat-dapat sa akin. Ganyan din po sa paningin ng Panginoon. Kung ang mga tao ito ay magbibigay lamang ng discouragement, kung ang mga tao ito ay magiging makasarili lamang at para sa kanilang sarili ang kanyang gagawin, hindi rin nila ma-attend o maaabot ang lupang pangako. Sila ay mamamatay sa daan. Imbes na makamtan nila ang pangako ng Panginoon na hindi na nila ito maaabot. At sila ay mahihirapan lamang at sila ay babawian ng buhay, miserableng buhay na malayo sa Panginoon. We become a discouragement sa ating mga kapatid through our actions,
through our words. Kaya mag-iingat po tayo mga kapatid, maging sa mga pananalita na ating sinasabi. Kapag tayo po ay puro reklamo na lamang yung naririnig sa atin, puro na lamang daing, puro na lamang para bang susuko na sa buhay at iwanan ng Panginoon. Nakakahawa po yan mga kapatid. At napakahirap kapag ang gawain ng Panginoon ay naisalang-alang dahil lamang sa discouragement na ating ipapakita sa ating mga kapwa mananampalataya. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid sa ating mga sinasabi, sa ating mga ginagawa, at baka tayo ay nagsisilbi ng balakid o katitisuran o nagiging sanhi ng panghihina ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Tandaan natin mga kapatid ang mga bagay nito. At isaalang-alang po natin ang gawain ng Panginoon. Huwag po nawa tayo maging obetos, huwag po tayo maging discouragement, at pangtatlo, isang bagay na kahad lang sa atin para gawin ang binigay na gawain ng Diyos para sa atin is the sin of disobedience. Sabi po sa verse 23, Numbers 32 verse 23, sabi po dito, but if ye will not do so, behold, ye have sinned against the Lord, and these you, your sin, will find you out. Ang sagot ng mga ang sabi ng mga Israelita, sa verse 32, we will pass over armed before the Lord into the land of Canaan, that the possession of our inheritance in this land, like Jordan, may be ours. And Moses gave unto them, even to the children of God and to the children of Reuben, and unto half the tribe of Manasseh, the son of Joseph, the kingdom of Sihon, king of the Amorites, and the kingdom of Og, king of Bashan, the land of the cities thereof, and the coast, even the cities of the country round about them. Mapapansin natin dito mga kapatid, na sila ay nakompronta ni Moses sa kanilang nais mangyari. Sabi ni Moses, hindi maaaring makuha ninyong inheritance habang hindi pa natatapos ang labanan. Ang sabi ng mga Israelita, magbabakod muna kami ng aming mga bakuran, lalagay namin ang aming mga alaga at kami ilalaban sa labanan. We will go over Jordan. We will fight for Israel. Ang sabi ni Moses, kung gagawin niyo ito, eh hindi kayo magiging guilty sa pangakong ito. Ngunit kung hindi, ang sabi ni Moses, you, your sin, will find you out. Siguraduhin niyo lamang na ang inyong kasalanan ito ay inyong matatakasan. No? So, ang kasalanan ng hindi pagsunod ay isang bagay na hindi nakapagbibigay ng kalugaran sa Panginoon. At kadalasan, ang kasalanan ito ay hindi nagbibigay ng bunga sa ating buhay o ng magandang bunga sa ating buhay. Sabi ng Panginoon kay Hari Saul, behold, to burn is better than sacrifice. Ano mang ganda ng ating layunin sa buhay mga kapatid? Wala namang masama na isiklor natin ang kalagayan o pangangailangan ng ating families. Wala namang masama na mag-alaga tayo ng mga kahayupan. Wala namang masama na tayo ay magkaroon ng mga kayamanan. Wala namang masama na tayo ay magkamal ang mga pagpapalang pinansyal sa Diyos. Pero ang masama, mga kapatid, kung ang mga bagay na ito ang magiging dahilan ng hindi natin pagsunod sa Panginoon.
Sabi ng Panginoon kay Haring Saul, salakayin niyo ang bayan na yon. Patayin ninyo ang lahat ng naninirahan doon, bata, matanda, pati ang hari. Patayin ninyo ang lahat ng mga hayop na nandoon. Sunugin niyo ang lahat ng mga bagay na naroroon. At sumalakay si Haring Saul, natalo nilang kaharian at sabi ng Panginoon ay kanilang lupigin. At umuwi sila ang tagumpay. At nang nagtanong ang propeta kay Haring Saul, nagawa mo ba ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon? Sabi ni Haring Saul, nagawa namin lahat. At narinig ng propeta ang iyak ng mga bata. Anong ibig sabihin ng mga iyak ng mga batang yan? Yan po ay matatabang baka na aming inihanda para magbigay ng offering sa Diyos. Kaya aming sasambahin at siya aming aalayan ng mga baka na yan. At ang galit ng Panginoon ay kanyang sinabi laban kay Haring Saul. At sinabi yun, narito, ang pagsunod ay higit na mabuti kaysa anumang handog. The sin of disobedience ay magbubunga ng hindi maganda sa ating buhay. Maaaring ang ating physical na kalagayan ay maapektuhan. Maaaring ang ating posisyon sa mundo nito ay maaari din maapektuhan. Maging sa ating paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, hindi po pwedeng ang sarili nating kaparaanan ang ating gagawin at hindi ang kaparaanan ng ating Panginoong Diyos. Tayo ay nakaiisip ng maraming kaparaanan para po ang gawain ng Panginoong Diyos ay ating pong maitaguyod o ating may pagpatuloy. Maraming mga simbahan ay mayroong mga fundraising. Maraming mga simbahan ay kung ano-anong ginagawa, nagpaparapol para sila ay magkaroon ng pondo. Maraming mga mananampalataya o maraming pastor ay sumasama sa mga organisasyon na kung saan ay hindi ito spiritual o biblical para lamang sila ay magkaroon ng suporta sa gawain. Maraming kaparaanan ng pagsamba sa Panginoon, gaya ng mga tugtugan, sayawan. Subalit tayo mga kapatid ay dapat manatili sa kung ano ang pinag-uutos sa atin ng Panginoon. Ay manatili kung sa anong aral ang dapat nating ipangaral. Tayo nananatili sa kung anong mga ordinansa ang dapat ay pagpapatuloy natin sa gawain ng Panginoon sa kanyang simbahan. Kung ang gawain ng Panginoong Diyos ay lalaganap sa pamamagitan ng financial support ng mga miyembro, yan po ang scriptural. Hindi po tayo manglilimo sa mga daan. Hindi tayo manghihingi sa mga politiko. At kung hindi po natin ito gagawin, mga kapatid, sa tamang kaparaanan, magsasapol ang gawain ng Panginoon at hindi po natin maaabot ang mga ipinagkaloob sa atin ng Diyos na gawain para sa kanyang gawain dito sa lupa. Tatlong bagay po yan na pwedeng makahadlang sa gawain natin sa Diyos upang ito'y magtagumpay. The sin of covetousness, the sin of discouragement, and the sin of disobedience. Tandaan po natin ito mga kapatid, nais po natin magpatuloy, nais po natin lumago ang gawain ng ating Panginoon. We must always stick to what the Bible says. Yan po yung ating motto sa ating pagiging Baptist. If it is in the Bible, it is a Baptist doctrine. If it is not in the Bible, it is not a Baptist doctrine. Wala po tayong ibang kaparaanan para pagpatuloy ang gawain ng Panginoon ng tama, kundi ang kanyang mga salita na maging basihan po natin.
At anumang hirap ng ating buhay mga kapatid na pinagdadaanan sa lupang ito, we must go on fighting until we be found faithful in the work of the Lord according to what is the biblical methods, no? O kaparaanan na dapat natin gawin ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Muli mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat. At ngayon napagpala po tayo sa mensahe nito ng ating mapag-aralan.